Luke 24, beginning at 36 to 53. And the word says, as they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and though they saw a spirit, they thought they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see. For a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hand and his feet. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending you the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God. Thus ends the reading of God's holy and inspired word of God. May God bless us upon teaching you His word this afternoon. Okay, maayong hapon, Sab. So, nanata karon sa ikaduhang stage sa exaltation ni Christ, which is ang ascension. But before nato mo-proceed, ato siyang tagaan og connection between sa resurrection ug sa ascension. So, many theologians believe nga ang kaning resurrection ug ascension ni Christ closely related ni siya. So, some other theologians nagingon sila nga isa na siya ka event. But some also theologians nga ilahang bahin ba kay diri mo sa ascension, which is makita po nato sa atong catechism nga gitagaan po nilang pagtagad. Although ang topic sa ascension ni Christ is gamay rin kay na siya ba few bitaw kanang dili ra kay siya broad sa scripture. Pero gitagaan niya po pagtagad mismo sa mga theologians nga kay namo gusto nila nakit-an nga kaning doctrine naghatag mo nig benefit sa ato agad mismo, hatag sa atong comfort, and at the same time gitagaan og pagtagad sa ato ang catechism nga sa atong Westminster Divines nga kaning ascension. So karon hapon atong isgutan is ang ascension ni Christ. So this is the second stage sa iyahang exaltation, di ba? First is the resurrection, and karon ang iyahang ascension. So ato sang basahon. So sa question 53 ningon dinhi, how was Christ exalted in his ascension? So Christ was exalted in his ascension in that, having after his resurrection often appeared unto and conversed with his apostles, speaking to them of the things pertaining to the kingdom of God, and giving them commission to preach the gospel to all nations. 40 days after his resurrection, he in our nature and as our head, triumphing over enemies, visibly went up into the highest heavens, there to receive gifts for men, to raise up our affections thither, and to prepare a place for us, where he himself is and shall continue till his second coming at the end of the world. So, medyo taas atong discussion ba? Atong i-divide niya sa two. So, let us divide the topic into two headings or outlines. So, ang una-una natong outline is the business of Christ before his ascension. And then ang ikadua is the benefits of believers in his ascension. So, ang una-una, balik ko na ako, the business of Christ before his ascension. So, muna yung pinaka-una-una. So, ang gigamit na akong business ng word, kay para dali na ito siya matimanan, o dali na ito siya ang iyahang points ba, dali na ito matimanan. Now, ang business, ang pasabot diri nga, the business of Christ, dili na siya pasabot kay pagbanhaw ni Kristo, nagnegosyo si Christ, so dili ni.
Ang business din means, ang pasabot nga business din means affair or a mission or a kanang trabaho ni Christ, gitrabaho. Di ba makadungog tao sa palibot, especially dito sa church, makadungog ta nga it is not our business to know kung kinsa yung mga elect, diba? It is not our business, but that is the business of Christ. In other words, ang dili na to business nga maghibalo sa mga elect, but kana siya business na siya sa Ginoo. So muna siya akong gigamit din the business of Christ before his ascension. So unsa man ang gibuhat ni Christ bago siya ni kayab. So muna siya ikuan pangutana. So again, how was Christ exalted in his ascension? Ang una-una na to diya, ang tubag na to pinakauna is nada answer. Christ was exalted in his ascension in that number 1, in that having after his resurrection often appeared unto and conversed with his apostles. So kanang word nga converse diya o kanang converse diya means conversation. In other words, gistorya si Christ ba? Ga istorya si Christ mismo sa iyang mga apostles. So often appeared, mapansin mo diya, often appeared, kanunay siya gapakita dito kang Kristo. Because during this time, exalted na ang lawas ni Kristo. Ang yang human nature is exalted na. In other words, nanay kabaguhan ba? O which is wala na kayo na recognize sa mga disciples. So diya, gipakita diya is often appeared unto and conversed with his apostles. Ato makita sa life ni Kristo sa pagsugod sa iyahang ministry o sa pagtawag niya sa iyahang mga disipulo. Sa tulo og tunga ka tuig na si Kristo kauban nila. Diba, mapantayan nato na sa gospel, he always naa mismo si Christ mismo sa ilahang taliwala kung asa mo ato si Christ. Makit-an nila ang nahong ni Christ ug magkuyog-kuyog sila kang Christ mismo. Pero sa pagkabanhaw na ni Jesus, nanay kalainan. Dili na nila kauban si Jesus kanunay silang grupo, pero kanunay gapakita si Jesus sa ilaha. So pasabot ana is before pa namatay si Christ, nasa ilaha si Christ mismo, makauban nila permente. In other words, makaistorya pa nila kanang face to face bitaw nga makabantay, makarecognize pa sila sa dagway ni Christ. Pero after sa iyahang resurrection, kay lagi exaltation naman, na-exalt naman si Christ, and then nanay mga changes sa iyahang form, sa iyang appearance mismo. Pero kanunay gapakita si Jesus Christ sa ilaha kanang mo kalitra dito siya sulod sa ilaha dito. So mo nagiingon sa tuhang catechism din nga appeared, conversed with his apostles. Nanay kalainan kay mismo sila matud pa sa Biblia, wala na sila kaila kay Jesus. Dili na nila ma-recognize si Jesus. Nanay something kay Jesus bitaw nga. Nanay something nga dili nila mabantayan bitaw, even sa appearance, dili na sila kabantay nga si Jesus Christ din nilang kaistorya day, si Jesus Christ din nag-istorya sila. So nadya gingon diya sa Luke 24 verse 15 to 17. Ning diya, while they were talking and discussing together, gingon si Jesus, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him, and he said to them, "What is this conversation that you're holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. So kani siya ang kani siya nga disciples dinhi, mo ni katong dito sa road of the Emmaus nga gapadulong sila dito ni sulod kalit si Jesus dito. So wala nila na-recognize si Jesus. Kay lagi because during this time gyapon kaning passage napay doubt sila ba nga si Christ mismo na resurrect na si Christ, nabanhaw na si Christ. And so part sa iyahang before siya ni kayab, business niya is kanunay siyang gapakita nga siya nabanhaw na siya. Although nanay kalainan, pero yang ginapakita sa iyang mga disciples nga nabanhaw na siya to prove that nabanhaw gid siya, to prove nga nabanhaw. Kay lagi during this time ang mga disciples, they were doubtful nga nabanhaw ba gid ang Kristo, kay kung tawhanon lang nga istorya man gud, especially kita nga wala yung kakitag milagro bitaw. So lisod kayo mabanhaw ang lawas ba. So sa ilahang nga time naagya po na sila nga time, although nabanhaw si Christ tinuod, pero ni sila nga doubtful nga nabanhaw si Christ mismo. So diyan nimo makitaan dito sa gipakita dito nga nisulod si Jesus Christ
They did not recognize si Christ. Wala nila na-recognize nga si Kristo niya ito. So makita na to after sa iyang pagkabanhaw na naging kalainan sa appearance ni Christ. Nga naman, kay kani nga time, exalted na iyang human nature ani. In other words, na kalainan sa iyang body ba? So another question, nga naman sa pagkabanhaw ni Kristo, pirmi siya magpakita sa ila. Mo na ipakutana nga gibutan din nga he opened up beard. Ang tubag, because kay sila man ang mahimong witness ni Kristo sa iyang resurrection. Kay sila man ang gi-commission ni Lord sa magsangyaw sa maayong balita. So the very reason nga si Christ mismo ga often appeared or kanunay ga pakita sa ilaha, because during this time ang business ni Christ para mapadayag mismo sa iyang mga disipulo nga siya nabanhaw siya, because ang resurrection, as we have learned, is part of the gospel. It is what makes the gospel sa resurrection. Kung wala nabanhaw si Christ, walay gospel. So mo ni siya, because during this time sila may i-commission sa Ginoo nga magsangyaw sa maayong balita, and as we have learned sa last Sunday nga gipakita nato dito sa last Sunday nga dito sa resurrection nakita na to ang confirmation sa atong justification. So mo ni siya ang tubag nga nganong kanunay ga appeared si Jesus Christ within the 40 days, kanunay siya ga appeared sa iyang mga tinunan. Kaya para mapakita niya nga na nabanhaw siya tinuod, and at the same time kay sila may mahimong witness, so that ang resurrection or ang pagkabanhaw ni Christ ilahang mawali dito sa next sa atong nagyapon sa atong points diha na sa preach the gospel. Sila may i-commission sa Ginoo nga magwali. Kay naa mismo dito sa resurrection ang atohang confirmation sa atong justification. Di ba? So makita nimo diha mo na siya ang purpose ana. Mahimong witness si Kristo sa iyang resurrection kay sila gi-commission ni Lord nga magsangyaw sa maayong balita. So dito maglangay kay taas pa tong More na siyang point niya. So, ikaduha nga iyang business or iyang gibuhat after niya mabanhaw is speaking to them of the things pertaining to the kingdom of God. So, makita mo ang things niya means plural. In other words, mga butang naglambingit sa gingharian sa Diyos. Makita nato sa ministry ni Kristo sa iyang pagwali, ang mga butang naglambingit man sa gingharian sa Diyos ang iyang ginatudlo. Makita mo sa gospel nga as he began his ministry, Jesus Christ, makita na to, ang kingdom sa Ginoo ba, mo ni perminti niya ginasulti dito, iyang ginawali dito. Kung magbasa ka sa Matthew chapter 5, the Beatitude, di ba, makita mo dito, blessed are these, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those merciful, di ba? So that talks about the kingdom of God. O dito na niya gitiwas, tanan, gisulti, dito siya nagpadayon mismo after na yung mabanhaw. Sa 40 days, that means nga tanan nga dapat mahibal-an sa iya mga disipulo, iyan ang gisulti bago siya ni kayab. Dito sa within sa 40 days. So sa tanan nga naglambingin sa kingdom ni Lord o sa kingdom sa Ginoo, iyang gisulti apil ang significance sa iyang pagkabanhaw. Galing dito ra pod sa panahon nga mukayab nga na siya gipasabot niya ang tanan sa iyang mga tinun-an ang about sa iyang kaugalingon sa lain-lain nga passage sa scripture. Makit-ani mo during sa time sa ministry ni Christ, makabantay ka sa gospel nga sige pangutana ang mga disipulo ba. Lord, unsay pasabot ani Lord? Unsay pasabot ani Lord? Unsay pasabot ani Lord? Odo ga-explain si Christ mismo sa ilaha, pero dito na gid pagabot sa iyang paghuman pagabanhaw ba. Kay before siya mukayab sa langit, iyahang ipahibalo tanan ang iyahang mga disciples sa angin nilang maibaw-an. Kay lagi mukayab na siya sa langit, ang magpadayon mismo ang iyahang mga disciples magtudlo sa unsay gipangsulti sa Ginoo sa iya. Now karon unsay pasabot anang gipasabot diya nga things pertaining to the kingdom of God. Usa may pasabot ana diya. So ang ilahang gigamit ani diri is na diri sa Acts 1-3. In the first book of Theophilus ningon dinhi, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Natanawon nimo dinhi sa Acts chapter 1. Kani siya mura ni siya summarize lang ni siya, gisultian niya si Theophilus. Gi-summarize na lang niya kay ang Luke manggudog ang Acts. Mao na siya nga author.
As a matter of fact, dagag mga commentary or mga scholar nga nagingon, ang Luke, kumbaga ang Acts, isumpire na siya sa Luke. So dagag nagingon, dagan nagingon ngayon na nga mga scholar kay na magi-sense gid nga kumbaga sumpire na silang duwa. Kay ang author sa Acts is si Luke mangyapon. Now karon para masabtan nato kanang gipasabot nga the things or the kingdom of God nga gi-quote mismo sa Westminster Divines. Adto ta mismo sa Luke 24 verse 44-47 sa atong gibasa kaganina. Kay dito mismo ang detalyaan ng things pertaining to the kingdom of God. Tanawa sa Luke 24 verse 44-47. Ningon din then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Tanawa rin, yading gisumpayan. Then he opened their minds to understand the scriptures. So this was during the time nga nikayab na si Christ, nabanhaw na si Christ. Diba? Gingon dia, then he opened their minds to understand the scriptures. In other words, during sa ministry ni Christ, nga gawali si Kristo sa ila dito, naapagay mga butang mismo nga wala pag nila nasabtan. And then during this time sa yang resurrection, bago siya mukayab, dito niya gi-explain ang tanan nga dapat paibawaan sa mga disipulo. That is why naingon dia sa verse 45, then he opened their minds to understand the scriptures. And he said to them, tanawa rin, thus, it is written that Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that the repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. So, ang pasabot anang things pertaining to the kingdom of God is tanan na ni siya naglambingit mismo sa kingdom sa Ginoo. Apil na diri ang resurrection, apil na din ang gisama sa gisulti ang law of Moses, si Christ mismo sa law of Moses, si Christ mismo sa prophecies, o si Christ mismo sa Psalms, gi-explain tanan sa Ginoo ni Jesus Christ dito sa mga disciples. And then, katong tanan, or pati ang resurrection, tanan, mga eternal life, tanan nga gibuhat ni Christ, ihang work and person, muna siya naglambingit nga sa kingdom sa Ginoo, nga gisulti diya mismo sa atong Westminster Divines. He's speaking to them of the things pertaining to the kingdom of God. So in other words, gi-explain na sa Ginoo ni Christ tanan sa ilaha, and then gi-host tanan sa Ginoo ang tanan nga dapat maibaw-an sa mga disipulo. Kay lagi kay sila may ang i-commission sa Ginoo god. Sila may i-commission sa Ginoo nga magsangyaw sa maayong balita, which is makita na to sa atong ikatulong point, ang business ni Christ. So ang ikatulong nga business or gibuhat ni Kristo before siya nikayab na adya sa pinakalas nga sentence. Una is he often appeared and conversed with his apostles. Ang ikaduha kay speaking the things pertaining to the kingdom of God. Then nga ikatulo kanang gibutangan ni at RP and giving them commission to preach the gospel to all nations within 40 days after his resurrection. So basig malibog mo ba kay ang structure man gud sa atong catechism man gud medyo complicated ang ilahang syntax. Pagingon diya nga and giving them commission to preach the gospel to all nations, tapos kama din 40 days after his resurrection. So dili na siya pasabot nga gi-commission sila sa Ginoo nga magwali for 40 days Dili na siya mao. Ang business ni Christ aning pagpadayag niya sa iyang mga disciples og ang pag-speak og mga butang nga naglambingin sa iyang kingdom og kani ikatulo and giving them commission to preach the gospel to all nations. This is within the 40 days bago siya nikayab. So mo na pasabot basig mo makalibog mo ang syntax sa catechism. So mo na siya pasabot. Ang ikatulo is ang giving them commission to preach the gospel to all nations 40 days after his resurrection. Ang word nga commission dire kay naghisgot og authority to execute or to perform or to do the task or duty. So ang pasabot sa catechism kay gitagaan sila og authority nga buhaton nila ang ilang duty. That is the commission there. They were given an authority. They were commissioned to preach the gospel. Mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa tibuok nasod. So all nations. So if you basig malibog po man ang all nations diya. Ang all nations diya is sa tanan nasod. Now karon sa atong time karon ang mayong balita or ang gospel na preach na into all nations.
So dili na siya pasabot nga kada pundok ba, to all nations kada pundok. Pasabot aning nations is kanang nasod nga tanan nga mga lugar nga na-connect ani nga nasod. Mo na siya mag-constitute as a nation. So karon sa atong time karon, ang gospel nawali na sa tibuok nasod to all nations. Mo na pasabot ya para di ta malibog, ba? Kung magisgot tag gospel, they were commissioned to preach the gospel. And then if we talk about gospel, naa na siya broader og narrower sense, or general or specific sense. Ang general sense is ang tibuok Bible. So from Genesis to Revelation, gospel na siya. Gospel. Kaya diyan mo makita ang gibuhat ni Kristo. Gipadayag, gipakita sa tuwa ang gibuhat ni Kristo from the beginning to end. And then when we talk about a specific sense, it is connect, or it is relate to the person and work ni Christ mismo. So makita nato sa life sa mga apostles nga sa bisan asa sila maabot na agid ang pagsangyo sa maayong balita. So pag-commission sila nga to preach the gospel to all nations, dili lang kaya ang specific sense or ang specific sense nga giwalin nila mismo. But appeal ang general sense tanan nga gipangtudlo mismo ni Kristo sa ilaha. Mao ilangi pang ilahang gipang wali o gipang tudlo. That is why ang ilang gi-quote ani nga ni Matthew chapter 28 ningon dinhi. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. And Jesus came and said to them, tanawa rin, all authority in heaven and on earth has been given to me. So si Jesus Christ, after niyang ma-resurrect, yang gipakita sa mga disciples nga, I am now in authority. Because lagi, kaninga time, exalted naman siya ani. Exalted na siya, and then, mukayab na siya sa langit. So go therefore, yung siya din sa verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tanaw rin. Verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. So tanan mismo, not just only the specific or the specific, but as well the general sense. Tanan mismo nga gipangtudlo mismo sa Ginoo sa ilaha. Teaching them, commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So makita nimo mo na siya ang business ni Christ nga gipakita diya nga sayang pagkabanhaw mismo, wala pa siya ni kayab dito sa langit kay napo man siya gibuhat nga dapat niyang tiwason, of which is para po sa mga disciples niya nga yang i-commission nga magsangyaw sa maayong balita. Sa atong time karon wala tay rason nga dili magsangyaw sa maayong balita, di ba? Kay proven and tested na ang gibuhat ni Christ, na ay mga kasaligan na saksi besides tanan nga butang nga angay natong mahibaluan mahitungod sa kaluwasan na nadiya sa Biblia. So before ni kayab si Jesus sa langit, wala nay nakulang pa nga iyang gitudlo sa mga disciples. And that is why karon sa atong panahon karon na natay special revelation, makita na mga letter sa mga apostles diya. In other words, kompleto lang tanan. So wala na kulang pa. Ug tanan na dapat natong mahibaw-an is na diya mismo sa atong Bible. Una nga kinahanglan naman diya tanan sa Bible, ba? Mag-share kita sa gospel. We should share the gospel sa atong mga friends, sa atong mga family, sa atong mga loved ones, or sa mga people nag-surround sa tuwa. But I know, and you know nga, isa magid sa hindrance magid ka na magwalita ka na bang di ta makasugod ba? Maglisib ito tagsugod ug wali sa mayong balita bitaw. Dili ta maka-initiate ba? Dili ta manguna ba? So nagi na sa tuwang time nga, nagi na sa tuwang nature nga, maulaw ta, mahadlok ta, natay basig atong una basig dili na ko masulti ang mayong balita sila. Nature na to na nga dili ta maka-share. Now, the very best or ang wise nga atong buhaton about ana is kung dili na to masayo ang mayong balita sa ilaha, kaya naman tayo church din then let us then invite there is a church. Kaya naman there is a church, makapaminom sila sa mayong balita din di ba?
invite lang ta, invite. Di man ta, kung dili mo kaya maka-share sa may balita, sus naman tayo church, then you invite them nga maka-join diri sa church. And then diri sila mangutana nga unsa gid ang gospel para masulti po nato sa ilaha ang gospel. Di ba? Maka-benefits ba? So isa na siya sa pamagi nga makatabang sa atong isig kaingon nga makapaminaw sila sa maayong balita yun. So tinuod na siya nga kanang attitude bitaw kanang karakter nga dili ta maglisod tag share, maglisod tag initiate kay maulaw ta, and then sa atong una-una man gud murag incapable ta mag-share sa gospel. Although we are all commanded to preach the gospel, but sa tinuod for some people lisod gud kayo. So muna tong buhaton, dili ta maka-share sa gospel, then let us then invite them diri sa church. Diba? Para diri sila makapaminaw sila og gospel. Especially diri sa Reformed Church. Pag sa Reformed Church man god, always gospel-centered, Christ-centered. They will be able to know Christ diri mismo sa church. So sama ani, kanit yung ginabuhat diri sa tuang catechism. So one way of knowing Christ is this. I know for some of us here, first time na to makadungog aning topic nga ascension or exalted in His ascension. Sa one churches, dili kinato siya kakatunggan pero dini kay Christ-centered man tayo. At the same time, we preach the whole counsel of God man. So di rin makitaan. Di ba? So muna siyang business ni Christ before siya ni Kayab. He often appeared siya, kanunay siya nagpakita sa mga disciples, kay para ang ilahang witnessing in the future is mahimong firm and at the same time real kay si Christ, nabanhaw man si Christ. And then ikadua is tanan nga angay may bawaan sa mga disciples gisulti na niya dito before siya ni Kayab. Diba? Gisulti na niya tanan. So wala na kulang, and then tanan naa na din sa Bible mismo. Diba? And then the third thing is preach the gospel. Because Christ has given us the authority. We are commissioned to preach the gospel. So that is why kung mabasa nimo sa Acts nga sa Acts chapter 5 nga gidala mismo si Peter ug si John sa governor. Diba? They were questioned and they were commanded nga not to preach in the name of Jesus. Pero sa ilang gingon, we obey God rather than man. Kay kabalo sila nga ang Roman, nay authority ang Roman nga nay authority ang Roman nga dili sila bawalan sila. Pero nakasabot sila nga ang ilang authority naa sa Ginoo. So in other words, even if they will defy the Roman nga ginasugo sa Roman nga dili magwali sa ngalan ni Jesus, they know nga they have the authority before Christ. In other words, kabalo sila nga wala sila nakasala tubangan sa Ginoo because mo may ang gi-commission na sila yung authority to preach the gospel. So muna siyang business. And then the second thing atong isgutan is kaning the benefits of believers in His ascension. So the benefits, una is the business of Christ before His ascension, and then second is the benefits of believers in His ascension. So unsa man ang mga benefits natong nadawat ug madawat sa pagkayab or sa pagbayon niya dito sa langit. Nagya po'y benefits, di ba? This is a comforting truth sa ato. Again, question 53, how was Christ exalted in His ascension? Is nana din dia ang tubag sa atong unang-unang points. He, in our nature and as our head, triumphing over enemies, visibly went up into the highest heaven. So, nagya po'y basig maglibog mo, di ba? He, in our nature. So, hindi na nila pag-syntax. Pero, ang ilahang point is, He visibly went into the highest heavens. Ano siya ipasabot? Yeah. He visibly went up into the highest heavens. Na kung mapantayan ninyo, na word nga visibly. Di ba? So, giklaro sa atong catechism diri ang pag-ascend ni Christ is visible. In other words, nakit-an gid sa mga disciples pa with their own very naked eye. Ilahan ning giklaro kay ang mga Katoliko, which is ang ilahang nasa una-una ani nga gisulti nila. Dili sila gato nga si mismo ang lawas ni Kristo ni kayab sa langit. Matud pa nila ang ascension ni Christ is just a illusion. Illusion ra ang pag-ascend ni Christ ba. Mura bitog symbol. Pero dire gi-argue sa atong Westminster Divines and at the same time sa atong scripture nga ang pagkayab ni Christ dito is visible gito, nakit-an gito mismo sa mga disciples.
Dili to siya symbol. So giklaro sa Westminster Divines nga visible to, nakita mismo sa mga apostoles ang pagkayab ni Christ ug nahimo ni nga importante nga doktrina sa Kristohanon. Nga naman, kanang pagkayab ni Christ visibly nga naman. Kay nay benefits ang pagkayab sa iyang lawas dito sa langit. So unsa-unsa man benefits ani para sa tuwa nga mga Christians. So akong gisulti ganina, he visibly went into the highest heavens. Kay tanaw din diya diyon. Kanang in our nature and as our God. So muna siya ang isa sa benefits nga atong masabtan din ang pasabot sa our nature diha is ang human body ni Christ. Kay pareha man siya nato tao. We are a true human. So as Christ is a true human. Ug ang head diha pasabot ana is representative or federal head. Now, if we talk about representative, maghisgot tag representative of federal head. Mo ni siyang tao ba nga mag-act on the behalf of his constituent or on behalf of the people. Now, the biblical example ani is si Adam mismo. Si Adam mismo ang atuang unang federal head. That is why sa wala pa ka na tao, makasasala na ka. Yan naman, kay si Adam mismo sa pag-disobey niya sa balaod sa Ginoo, nakasala siya. And so katong guilt mismo sa disobedience, napasa to siya sa tuwa. Kaya nga naman, because he is our federal head, he is our representative. So mo ni siya ang gipasabot tini nga because si Christ ang atong second representative, so tanan gibuhat ni Christ para sa iyang katawhan, is madawat nato kita nga mga katawhan niya or iyang mga katawhan. So in other words, pagkayab ni Christ dito sa langit in our nature and as our head. So meaning, ang lawas ni Kristo nga nikayab sa langit and at the same time, kay siya man natong representative. So, kung asa siya karon, kay siya man natong representative, mausab nga lugar ang atong adtuan. Kung nasa langit si Kristo, maabot ang time nga maabot mo tag langit. Because we are represented by God or by Christ in heaven man. So that is why, muna siya ang federal nga gipasabot niya in our head and as our nature. Garantiya na nga kita ang iyang girepresent sa langit niya, sa langit, nga nabilin pa diri sa kalibutan. Kaya naapa man diri sa kalibutan, si Christ na dito sa taas. Musunod gayud kita kaniya sa langit. Kay siya man atong representative, ang iyang pag-adto sa langit, mahitabo pud na sa tuwa. Nga kita mo adto pud ta kung asa siya. Si Christ sa langit, so later on, we will get to the highest heaven where Christ is. Luke 6, verse 19 to 20. Tanawa diri, mo nagi-quote sa Westminster Divines. We have this as a sure and a steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Verse 20, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. So, ang keyword diya, miss, kanang forerunner. Muna ang gi-quote mismo sa atong Westminster Divines. Forerunner. Pasabot ana, naitao nga, or a forerunner mo God is also meaning spy. Spy ba? During sa time ni Joshua, before sila nag-proceed sa ilahang going to the promised land, si Joshua mismo na siya gipadala dito nga spy sa unahan para magtanaw kung sabay nabay danger dito. Kay para mag-follow mismo ang mga Israelite mismo. So din at the same time, kaning forerunner, yung nanay po ni siya nga concept, pasabot ana kay naay tao nga gauna adto sa isa ka lugar para mosunod dayon ng uban. Now si Christ as our forerunner nasa langit. So kay nag-una man siya sa langit, so kita mosunod ta sa iya. So mo nagi-point mismo din sa atong Westminster Divines kanang keyword dia is ang kanang forerunner. So mo na siya ang pasabot sa forerunner, tao nga nag-una sa isa ka lugar para kita nga iyang sumusunod, musunod po dito. Iyang kauban musunod po dito. So mo na siya ang una nga benefits nato in our nature, in our head, na sa langit, represented. In other words, kay connected ta, gi-representa sa Ginoo dito sa langit. And then at the same time, He's our forerunner. Buabot kita dito sa langit. So, muna siya ang isa sa benefits.
isa sa benefit sa pagkayab ni Kristo dito sa langit with His body. Kaning body ba? So, muna siya gi-emphasize mismo sa atong catechism, at the same time sa atong mga theologians, nga naay benefits good ang pagkayab ni Kristo dito sa langit, kaning with our body. Sunod dia is kanang triumphing over enemies. So, nadia, triumphing over enemies. So, means victory. Triumphing means victory. So, kani siyang word nga triumphing, familiar kaya ang mga New Testament people ani. Basta magiging og triumphing or triumph, that means war language na siya, gubat na siya nga lingwahe ba sa gubat ba. So in other words, victory sa mga atong kontra. So sa pagkayab ni Kristo padulong didto sa langit, nagpasabot kini dili lang kay naatay garantiya nga makasunod ta didto sa langit. Ug isa pa makita nato nga nausab kitay kadaugan mismo sa kaaway. Mao ni ang lain nga benepisyo nga atong nadawat. Last Sunday nagisgot ta that Satan, the world, and the flesh were already defeated. Napildi na mismo kaning tulo dito sa iyang kamatayon. Now dinhi gipakita sa atong catechism dinhi ang kaning triumphing over enemies. Masabtan nato ni sa atong pagsunod. Ang atong natun-an nga sa pagkabanhaw ni Kristo, ang Biblia nag-ingon nga napildi na ang kaaway, so mao ang yawa, ang atong flesh pati ang evil world. So when we talk about these three things, ang ilang gipasabot ani ang pagdominar mismo aning tulo. Ang pagdominar kay dili man nato napa man ang yawa sa palibot good. Napa ang yawa sa palibot. So makabalo pa ta nga napay mga panuway sa palibot kay makabantay ta nga nay mga kakapanwayan, di ba? Nay mga inguna nga pangitabo. Pero ilang gipasabot din nga napildi na mismo sa resurrection dito is kanilang pagdominar. In other words, wala na sila'y power nga mag-dominate sa atong kinabuhi as a Christian. Wala na power. Pero diri sa pagkayab ni Kristo gipakita sa atong catechism kung paunsa nato nabatunan ang kaning victory. Again, wala ni siya contradictory atong i-explain. Ang ilang gikot ani ganing Ephesians chapter 4 verse 8. Tanawa diha gingon siya, therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives. So, kanang gipasabot nga high, kanang He that is Christ, when He ascended on high, that is the heaven, He led a host of captives. Ang word nga captive diha means piniriso. Kanang word nga piniriso. Pagkasulti ni Paul ani sa mga Ephesian, nakasabot sila kung sige pasabot ni Paul. Gigamit niya, gikot manggun ni Pablo dito sa Psalm 68. Kani mangud nga phrase nga when He ascended on high, He led a host of captives. Sama-samang gingon, war language ni siya. During that time mangud sa panahon sa Israelites and even sa Roman, nga kung uso mo silahang gubat-gubat, di ba? So, muadto na sila sa gubat, kung makadaog na sila sa gubat, mapildi nilang isa ka kingdom. Ang general, ang king, o ang mga kawal mismo atong kingdom, ilahan ng dadon balik dito sa Roma, sa sulod, sa Rome. Ilahan ng ipusasan, ilahan ng ipakita mismo sa Rome ba, sa kingdom sa Rome nga, nidaog sila mismo. Ang ilahang pagbalik mismo is, na ginatawag nga kadaugan, kaya napildi nila ang kingdom, napildi na nila ang other kingdom. Now, kanid din ang ipasabot na gigamit ni Paul mo na siya nga language dinhi. But again, kani siya nga passage dagag comment ani kay lagi visible man gud ni kayab si Christ sa langit. So matud pa nila kay visible ang pagkayab ni Christ sa langit. Ang uban kanang gipasabot ni nga He led a host of captives. Pasabot ana kontra na ang enemies na ang gipasabot ana nga captives piniriso. Kay lagi nidaog naman si Kristo o nidaog naman ang Rome, kingdom sa Rome, so ilang pagbalik din katong pagdala nila sa mga piniriso nga ilang napildi, mo tay pasabot nila nga napildi na to o kanina daog sila din But again, the problem is ang ilang interpretation ani is naay mga He led a host of captives. Gidala niya dito sa taas. Now, my argument is ngano dadon man sa Ginoo ang yawa o ang di ba? Kumbaga wala may nagsulti sa Bible nga gidala sa Ginoo ang yawa dito sa langit. Wala may portion ng yawa dito sa langit. But again, gipakita din niya ang atong triumphing over enemies.
Napildi na ang yawa, napildi na ang Satan, si Satan, ang flesh ug ang world sa iyang resurrection. Pagabot sa ascension, gipakita lang mismo paunsa ta ni daog. Gipakita mismo sa atong Westminster Divines ang triumphing over enemies. Kung paunsa nato napatunan ng kadaugan ba, na victory ba, ang victory nga gipakita ni Jesus dinhi. So mo na gipasabot niya nga, when He ascended on high, He led a host of captives. Ang captives diya means kanang kontra na, usa tong kontra. Sin, di ba? Sin, flesh, and Satan, flesh, and the evil world mismo. Kana sila, napuka na ni Christ. O sa triumphing over enemies, gipakita mismo nga, giyunani na ito nabatunan ang victory. Kaya si Christ mismo, nagisgot mo kunin siya kining mediatorial kingship ni Christ sa taas. So, muna siya nga triumphing over enemies. Sayang pag visibly went up into heaven, nahimong ang atohang kadaugan mismo sa ani nga kontra is naa dito sa ascension ni Christ, which is kanang gipasabot niya nga, when He ascended on high, He led a host of captive, and He gave gifts of men. Kanang Ephesians manggod, ang context mo ng Ephesians is unity sa body ni Christ. Unity sa body ni Christ. So ang ilahang point ani is kanang He gave gifts to men. So dito nila nagikuha ni Paul sa Psalm 68:17 to 18. Dito nila nagi-quote. Tanawa dito sa gigon sa Psalm 68:17 to 18. The chariots of God are twice 10,000, thousands upon thousands. The Lord is among them. Sinai is now in a sanctuary. Tapos ningon din dito yon. You ascended on high, leading a host of captives in your train and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell there. So, ano mo diya? In other words, ato ang second benefits is triumphing over enemies. Diba? Natay, victory. Kipakita mismo dito nga, indeed, ang kontra nato, napildi na yun mismo. Napildi na yun mismo ni Christ. Kaya kipakita dito nga, pagkayab niya dito. As a metaphorically speaking, kipagkayab niya dito, ang kontra is napildi na yun. Diba? So, pasabot na, dili na magdominar mismo kaning tulo sa atong kinabuhi. Because, samtang kung nata kang Christ, o samtang padayon tag kinabuhi ani nga kalibutan, ang yawa, o ang flesh, o ang kalibutan, papildi gina, magaineneg sila, kumaga atong victory, progress ba? And then, kaning tulo, kapildi na sila. Pildi na magini sila gyud. That is why, dili na sila magdominar sa tuwa. But, sometimes, madala sa atong self, di ba? Makasala gyapon ta. Sometimes matempt ta sa kalibutan, tayawa. So muna siya, ang point din is ang ilahang dominar sa atong kinabuhi. Dili na sila makapag-dominate sa atong kinabuhi. So muna siya ang ikaduhang benefits. Then ang kaning isunod, sunod nga benefits dia is kanang there to receive gifts for men. So sama sa ito nabasa kanina, sumpay. Pero kani siya, dili lang ako ni siya explain karon kay naaman siya sa sunod nga topic. Dito ang iyang kinatibukan ba? Dito ang iyang kinatibukan nga explanation ani. Pero kanang there to receive gifts for men, pagkayab ni Christ dito sa langit, pasabot na. Ang gifts means kanang function or official office mismo diya sa sulod sa simbahan. Nga gihatag sa simbahan. Kanang men diya that stands as a church. Katawan sa Ginoo. So gifts means mga tao ni or mga office nga gihatag sa simbahan. So media is simply katawhan niya. So dili lang ako na siya explain karon kay sa sunod naama sa sunod nga Sunday ang kwan ni sa sitting at the right hand of God ang yang explanation ani further. Para dili lang siya mag-overlap. Basta mora atong timan-an ang gifts dinhi is kanang official or office nga gihatag mismo sa simbahan. So ato may bawon nito nganong gihatag ni mga office, nganong naani nga mga office ato may bawon sa next Sunday. Okay? And then ikatulo dia is kanang to raise up our affections, Thider. Akong gitan-aw sa Webster Thider ilang pagbasa ni. So ang word nga Thider dia simply means being on the other side or more remote. In other words, Thider means heaven, langit ba. So ang pasabot ana kay magunahon na ta og langit. Nga naman, kay tuan na si Kristo didto. Pasabot, una-una ang langiton nga butang, una-una ang langit, kay nag-una na si Kristo dito, ikaw, musunod ka sa kung asa siya. Especially if you are in Christ,
mo nang gisulti nga una-una pagunahuna dito sa langit. So affection starter, to raise up our affection starter. So ang pagkayab niya sa langit ang mismong mahimong hinungdan nga magunahuna taog langit. Ug makita nato ang benefits ani sa tuwa. Diba, ma-encourage ta nga magpadayon sa unahan, ma-excite ta, mahimo ta nga malipayon magpadayon sa unahan, diba? To raise up our affections to Jesus Christ. Kaya naman, kay lagi, mo na siyang i-emphasize sa atong Westminster Divines, ang nature ni Christ ba? Ang nature ni Christ nga nikayab sa langit. So since kay tuaman si Christ dito sa langit, and since kita yang katawhan, representative ta niya, federal head, we are united to Christ. At una-una, tua sa langit, tua dapat sa langit, tua dapat sa kung asa si Christ. Wala sa mga butang, sa mga possession, sa mga wealth, sa mga bahandi diri sa kalibutan. Tanawa sa giingong sa Colossians chapter 3 verse 3. Chapter 3 verses 1 to 3. Mo na gipasabot niya ilang gi-quote. If then you have been raised with Christ, so dili na siya pasabot nga kung nabanhaw ka uban dili. If you then kay nabanhaw na maka uban ni Kristo, seek the things that are above. Kunaw na ang mga butang nga naa sa langit. Nga naman, where Christ is seated at the right hand of God. Yung na siya in verse 2. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Ganong dili mo ta magunaw na ana kanang butang diri sa kalibutan. Ang pasabot aning things on earth, human fleshly desire ni. Basahan nimo sa context ani. Nga naman, ganong magunaw na ta sa langit, ganong atong unaw-unaw itong mga butang sa taas. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Ano si Christ dito sa langit, ang imong life is hidden na with Christ in heaven. So that is why, kinaaman si Kristo dito, nga ang iyang lawas, di kayab dito. So kita mismo nga iyang mga katawhan, dito po natin una-una dapat, dito dapat mag-focus natin una-una sa mga butang, sa langit. Kaya dito magkita padulong. Mao magina siya, mao magina destiny mismo, mo na siya katuan or atuan gid sa mga Kristohanon diri sa kalibutan, mga pinili sa Ginoo ba dito gid ta padulong. So ang benefit sa pagkayab ni Christ dito sa langit with His body is kita mismo ang atong pagunahuna sa langit, dili na siya mahimong kawang. Ang atong pagunahuna sa pagsunod kang Kristo, dili na siya mahimong way hinungdan. Kay whether we like it or not, ang iyang katawhan, buabot gina sa langit. Kay kwao na sa Ginoo dito sa langit. Ba? So, muna siya ang ikatulo na itong points. Diba? Mga benefits mismo sa pagkayab ni Christ. And then, atong last point niya is, para dito magdugay, ang last point niya is kanang, and to prepare a place for us where He Himself is and shall continue till His second coming at the end of the world. So, a place dia, word, pasabot ana kay, dapit nga puy-anan. Diba? Sa uban nga, sa scripture nga ilang gigamit, abode, or home, or mansion, sa King James pa. So, ang last nga benefit nga atong makita sa catechism is ang pag-andam og dapit. Pag-andam ni Kristo og dapit para sa tuwa. Kini, dapit, kay dili ini siya illusion, sama sa ingon sa uban. Ang kani nga part, daghan siya magbasa tag systematic, daghan siya kumbaga broad ang topic ani. Pero gifokusan sa Westminster Divines is kaning a place. Kay daghan nagunaw na ang langit manggod illusion ra ang langit. Illusion ra ang langit ba sa uban. Dili tinod ang langit. Now, gi-emphasize po nila nganong si Christ mismo ni kaya visible. Kay ang yahang body tuwa man sa langit. So therefore, ang yahang body dito sama nato, kinaama siya dito. In other words, ang heaven is a place, is a real place. Sama sa kalibutan, ang heaven is a real place. Kay lagi, matod pa sa mga Roman Catholics, ang pagkayab mo sa Ginoo dito sa langit is, especially ang yahang body is, it's just an illusion ra. Illusion ra gina sa ilaha. Patagin, gipakita sa tuwa din nga, dili, ni kayab si Kristo sa langit, uban ang iyahang body. So therefore, that is a real place. So ang heaven is a real place mismo. So ang last, so diya, tinuod, kini nga dapit, nga ginaandam sa Ginoo para sa iyahang mga katawan. So that is what Christ is doing right now sa langit.
Mo na ginabuhat ni Kristo karon sa langit. Gaandam siya place or a home for us dito sa langit, sa iyahang mga katawhan. So pagpuyo nato sa atong tagsa-tagsa ka panimalay or sa atong place dito, sa dwelling place dito sa langit. So paunsa man ta makasiguro nga tinuod kini nga promise, ang tubag ang lawas ni Kristo. Mo na siya emphasis nila diri, ang lawas ni Kristo mismo nga tuwa karon dito sa langit. So mo na siya benefit. John chapter 14 verse 1 to 3 ningon dinhi. Let not your hearts be troubled. Gingnan niya mga disciples si Jesus Christ. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take it to myself, that where I am, you may be also. Just a little bit, just take a pause. I-observe nimo ng kanang, if it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Kung mag-observe ka na, si Jesus Christ nagsulti na. Si Jesus Christ is our God. God does not fail. Whatever words na magawa sa iyang baba, He will certainly and He will surely fulfill it. So this is why ningon siya, if it were not so, this is really a comforting truth kay mismo ni gawas mismo sa baba sa Ginoo. Nga atong Ginoo is truthful, dili ga pamakak, dili siya gasulti og kanang butang dili tinuod, especially pag naglambingi siya sa atong kaluwasan. So diyan ni mamakit-an na sure gyud nga ang langit is a place ug ang iyang mga katawhan mag-uban dito sa kung asa siya. So it is really a comforting because ni gawas mismo sa baba sa Ginoo nga he prepare a place for you. So makita nato dinhi ang pagkayab ni Kristo sa langit, di ba? Ang benefits mismo sa iyang ascension gid. Makita nato nga that is why mo nang gipokusan, although gamay ra siya nga topic, pero gipokusan mismo sa atong Westminster Divines. Ipakita sa tuwang benefits nato mga katawhan sa iyang mga katawan, ang benefits niya. Makita nato in her nature is our federal head. Gibuhat niya ang butang nga para sa tuwa. Kay he's our representative man. And then gipakita po dito ang atong victory sa atong kontra nga wala na sila ga-dominate. In other words, sure na ang langit sa mga katawhan. Then atong makita dire nga raise up our affections. In other words, it gives us to stir up our mind nga dili ta mag-focus ug unahuna sa mga butang diri sa kalibutan, bahandi, wealth, or kana siya nga mga butang, desire. Kung mag-desire ta na, wala may problema, okay man na siya. Anyway, ang Ginoo man po yung mga butong, ihatag na sa mga dili. Pero ang point din is, kita mismo nga magpadayon ta sa unahan, ma-comfort ta, ma-excite ta, nga magunaw na dito sa langit. Kay tuwa man si Christ dito, o dito ta padulong. And then, another thing is, i-prepare, di ba? Asama sa nagkikuan karon, he prepare a place for us dito sa langit mismo. But the question is, kani siya nga mga butang, madawat ni mismo sa iyang mga katawhan, especially sa mga elect, especially sa mga tao nga connected sa Yaha. But the very question there is, are you in Christ? Manay pakutana, are you in Christ? So kung nagunaw na ta nga naata kang Kristo, are we sure that we are in Christ? That is why, let us make our calling and election sure. Siguraduon gyud nato nga kita naata kang Kristo. So this is means, di ba? Kani siya atong ginabuhat karon diri, means ni siya para mahila natong pag-ayos kung kinsa si Kristo. Mo, di ba? So that is why let us make sure dili ta magkumpiyansa nga as if nga relax lang ta ba. So let us always make sure gyud. That is always the warning of the Bible. Let us make sure nga pinili ba ta, and let us always examine our faith, di ba? Ourselves, whether we are in the faith. So that is the very question there. Atong siguradoon nga naata kang Kristo mismo. So nakita nato sa pagbayo kay Kristo, sa bag-o pa siya ni kayab ug sa iyang pagkayab mismo dito sa langit, makahatag gayud ka nato og comfort o pagpasalamat sa atong Dios. Kay ang tanan nga nadawat niya sa amahan, mauusab atong madawat. Kay siya man atong federal head or representative, ba? Ang ascension ni Christ kay padayag na sa himaya sa iyang pagkaginoo ug naghatag og kaayuhan sa iyang katawhan, ba?
Kani siya nga doctrine, it is very important that Christ's ascension is not just only to make us believe that He is a true human who truly ascended into the highest heaven. So, dili lang na siya mao. But by the authority of the Scripture, let us keep this truth in our hearts and make it as our confession that Christ as our head, our second representative, our forerunner who already ascended, promised us to prepare a place in heaven where many mansions, and He promised us that He will come again to take us with Him back to heaven and to be with Him for eternity. So, question 53, how was Christ exalted in His ascension? The answer is, Christ was exalted in His ascension in that having after His resurrection often appeared unto and conversed with His apostles, speaking to them of the things pertaining to the kingdom of God, and giving them commission to preach the gospel to all nations. 40 days after His resurrection, He in our nature and as our head, triumphing over enemies, visibly went up into the highest heavens, there to receive gifts for men, to raise up our affections thither, and to prepare a place for us, where He Himself is and shall continue till His second coming at the end of the world.